A day in my life as an 18 years old lupus warrior. Good morning people. So, kagabi nagplan ako na bumaba sa bakery. And inisip ko kung bababa ba ako or uutusan ko na lang yung kapatid ko. May maaga pa naman, wala pang araw. Kaso parang hindi okay yung pakiramdam ko, so pipilit. Nahihilo kasi ako. Tapos ako na lang si Tantan. Kaya ng powers, di kaya ipilit. Tapos ako na lang to, pero kasingin ko na yung kapatid ko. Tan, dali na. Tan. Dito nga people, habang nagpe-prepare pa lang si Tantan na bumaba sa bakery, ay inasikaso ko na rin buksan yung tindahan. Pero yung mga bumibili, sinasabihan ko na lang, balik na lang kayo kasi bumibili pa si Tantan. Sa totoo lang, gusto ko talaga niyan bumaba para makapag-exercise na. So, masasanay na ulit yung katawan ko maglakad-lakad, ganun. Kaso, tinatansya ko rin na baka bigla na lang akong bumagsak dun sa daan. At nakabalik na nga si Tantan, bumili siya ng 6 pieces. At nung bandang malapit na nga mag-lunch ay nag-iisip kami ni Mama kung anong ulam. So, ang napagdesisyonan na lang ni Mama is adobong itlog. Nagpabili lang siya ng patatas and ako na yung nag-prepare. Binalatan ko lang dyan yung patatas at saka yung sibuyas at bawang hiniwa ko na rin para maluto ko na siya agad. With matching chikahan pa yan kay Mama. Nagpakulo nga lang ako dyan ng 5 pieces na egg tapos nabasag pa yung isa pero okay lang. Then after nun binalatan ko na yung mga itlog. Tapos nag-start na rin ako dyan na maggisa. So yung adobong itlog people is nauna namin yung gawin nung pandemic and hanggang ngayon minsan-minsan ginagawa pa rin namin siya. Tapos mabilis lang naman siya lutuin kaya yan na rin yung napili naming ulam. Bali ngayon nga ay 6 kami dito sa bahay dahil nandito ang dalawang bata, si Mariel and si Chad. And ayan, saglit lang, luto na siya. After nga maluto people ay nag-prepare na rin kami ng mag-asikaso kumain dahil almost lunchtime na rin, pero maaga pa for lunchtime. Pero, alam niyo yun, basta malapit na mag lunchtime. So, perfect lang yan. And kumain na rin kami. So, kain tayo people. Sa mga inpatient, binibigay nila. After nga namin kumain ay nagpahinga lang kami saglit at sinet up ko na yung swimming pool para makapag-swimming yung mga bata dahil sobrang init talaga. And dahan-dahan ko sila dyan binubuhusan hanggang sa medyo dumami yung tubig sa pool para nakakapag-enjoy na sila habang nag-iintay. So after nga nilang mag-swimming dyan at nakapagbanlaw na, it's time for siesta. And yes po, may katabi akong pamalo para matulog sila. So yun lang muna. Stay healthy and strong always. Bye people!